So guys, medyo pangalakian na natin yung ginugupit natin rito. So medyo mainit na. Napagod na rin napagod na rin po tayo eh. Wawalisan ko na lang muna to at pagka baka mamayang hapon pagka hindi umulan itutuloy uli natin itong paggugupit natin dito. Pero sa ngayon wawalisan na lang muna natin to, tapos papantayin natin yung mga nakatikwas pa na mga Carabao grass. Pagkatapos pahinga na muna tayo. So kaya samahin mo na ako. Kung nakikita nyo guys, yung marami itong mga daon na to na pinagtabasan natin ng Carabao grass. So actually yung iba, ayun, nilagay ko na doon sa loob ng kulungan ng mga manok natin para makakain sila ng sariwang damo, kasi lambot naman yung ng dahon ng Carabao grass. Saka ginupit naman natin pati yung sisiw natin doon sa kulungan na isa. Yung mga nilagyan na rin natin, tapos natin doon sa sulok. Yung ibang pinagtabasan natin doon natin nilalagay, pabayaan natin mabulok doon sa may tambak doon ng lupa. Tapos pagka pwede natin kunin yung doon, kasi syempre medyo tatabahin lupa doon, although marami siya mga bato doon. Wala nang problema yun, madali naman natin na tanggalin yung mga bato-batong pilya yun pagka kung gusto natin gamitin na pang sa mga halaman. Magandaan nun, hindi siya, although hindi siya puro na yung medyo malaki to, yung purong garden soil, may kasama siyang buha-buhang. Maganda pa rin yun kasi kung sa yung drainage ng tubig, hindi siya mai-stakan maigi ng tubig. So may tendency yung gagamitan natin doon na yung mga halaman na pwede natin tanim doon. Yung iba na hindi sanay sa tubig na marami, hindi siya mabubulok kasi nga medyo mabuhangin doon, although buhagag siya, makakalabas yung tubig, hindi mai-stakan. So ayun, natin siya tatambak yung mga ginawalis natin dito.
So yun guys, pantay natin. So kahit mamaya na natin walisin ng totally yung matira kasi pagod na. So pahinga na muna tayo. So maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na muna lang tong video natin. Thank you for watching at God bless.